Ang kwento ng agila at ang mga buhaya mula sa pahina ni Bathala. Makinig at mamangha. Kilalanin si Haribon, ang pinakamagiliw na agila sa kalangitan. Bawat umaga, binabati niya ang araw sa pamamagitan ng isang masayang pag-ikot sa himpapawid. Magandang umaga mundo, hiyaw niya habang ang kanyang malalaking pakpak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Sa ilalim ng maputik na tubig, nagkukubli ang mga buhaya na pinamumunuan ni Dakila, ang pinakamalaki at pinakamatapang sa lahat. Tingnan ninyo si Haribon, sabi ni Dakila. Napakaswerte niya, malaya siyang lumipad saan man niya gusto. Naisip ni Dakila na gusto niyang maranasan ang lumipad. Nag-isip siya ng isang tuso na plano. May ideya ako, bulong niya sa kapwa buhaya. Lilinlangin natin ang agila para dalhin ako sa himpapawid. Nagpanggap si Dakila na isa siyang mahiwagang kahoy upang maging pain. Naglagay ang ibang buhaya ng isang makintab na isda sa kanyang likod. Mula sa langit, natanaw ni Haribon ang kumikinang na isda. Dahil sa gutom at pagtataka, mabilis siyang lumipad pababa upang kunin ito. Sinunggaban ni Haribon ang isda gamit ang kanyang malalakas na kuko. Ngunit sa kanyang pagkamangha, sumama ang kahoy na kinapatungan nito. Napakabigat, isip ni Haribon habang pilit niyang iniaangat ang kanyang dala. Nasa himpapawid na sila. Tagumpay! Sigaw ni Dakila. Nakalilipad na ako. Samantala, si Haribon ay hirap na hirap sa paglipad dahil sa bigat ng buhaya. Naintindihan ni Haribon na siya ay nalinlang. Nagalit siya. Ngunit naisip niyang turuan ng leksyon ang buhaya. Lumipad siya ng mas mataas pa hanggang sa halos maabot na nila ang mga ulap. Nagsimulang matakot si Dakila. Napakataas na at napakalamig, sigaw niya. Haribon, pakiusap ibaba mo na ako. Ang himpapawid ay para sa iyo at ang ilog ay para sa akin. Ligtas na lumapag si Dakila sa tubig na may malakas na splash. Mula sa itaas, sumigaw si Haribon. Hanggang sa muli, kaibigang buhaya. Kumaway si Dakila gamit ang kanyang buntot. Hindi na siya naiinggit. Masaya siya na mayroon siyang kaibigan sa himpapawid. At si Haribon ay masaya na may kaibigan sa ilalim ng tubig. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.